sa Kanya tayo dumulog. Kasamaan ay natapos. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, kasama ang kanyang alagad. Muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Na mabalitaan nito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna siya o gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At nais ko po kayong anyayahan na mapagnilayan sa pasimula na sa ating narinig na kwento sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis na kung saan ay hinahanap ng Panginoon ang tao at ang kanyang tanong ay nasaan, saan ka naroroon? Kapag tinanong po kayo ngayon, saan ka naroroon? Paano nyo ba ito uunawain o iintindihin? Nasaan ka ba ngayon? Sige nga po, nasaan ka ba ngayon?
Kasi ang kwento natin sa unang pagbasa ay ito yung bahagi po no, na tinatawag o tinuturing natin na unang pagkakasala ng tao. Sa umpisa pa lang, kinausap na sila ng Diyos. Lahat ng bagay sa inyo yan, nilikha ng Diyos sa inyo, pamahalaan ninyo. Isa lang ang kabilin-bilinan niya na wag gagalawin o wag kakainin yung isang bunga, no, isang puno doon sa halamanan. Yun lang ang bilin. Sa tingin ko, hindi naman talaga yung masama yung prutas, kundi yung bunga, kundi yung bunga ng pagsunod o pagsuway. Kaya ngayon, babalik ko ulit, no? Nasaan ka ngayon? Paano mo ito sasagutin? Kasi nung tanungin ng Diyos, saan ka naroroon? Ang sabi ng lalaki, nagtatago po ako dahil ako'y hubad. Nagtatago ako. At nung tanungin siya, bakit? Sino nagsabi sa iyong hubad? Kumain ka ba ng pinagbabawal na bunga? Ano ang sagot? Ano ba pag kayo? Ano ang sasagot ninyo? Opo o hindi? Pero ang sinagot ng lalaki, kasi yung binigay niyo sa aking babae. Naintindihan po ba? Kaya tayo nagkakaproblema, walang gustong umako. Kapag nagkakaproblema, walang gustong umamin sa kanyang nagawang pagkakasala. Nagiging madali sa atin ang manisi. Titin natin ulit sa Ebanghelyo, ito yung mga habang ginagawa ni Jesus ang kanya pong gawain, ang magturo, ang magpahayag ng mabuting balita, ang magpagaling ng mga may sakit, ang tumulong sa mga dukha. Pero mayroon tayong mga narinig na sinabing nasisiraan niya ng bait. At kampon yan, mula sa masamang espiritu, kampon yan ni Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Nakinig ba si Jesus? Hindi. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Kaya ngayon, babalik ko ulit, nasaan ka ngayon? At kung nasaan man tayo ngayon, ay sana masaya ka kung nasaan ka ngayon. Dahil kung hindi ka masaya, malamang nagtatago ka pa hanggang ngayon kasi hindi ka dapat naririyan, nandoon ka sa isang dapat na lugar na para sa iyo. Dahil lamang iba ang pinakinggan natin. Sa unang pagbasa, nakinig yung lalaki doon sa babae. Yung babae, ipinasa yung sisi kasi nakinig siya doon sa ahas, sa demonyo. Pero si Jesus, nanatiling nakikinig sa Diyos. Pero ang tanong nga, yung tao, ngayon, sino ang mas pinakikinggan natin? Ang boses ng Diyos, ang salita ng Diyos, o ang salita ng demonyo sa pamamagitan ng mga taong nagsasabi ng mga walang kabuluhan at ikapapahamak lamang natin? Babalik ko ulit. Nasaan ka ngayon? Sino ang pinakinggan mo? Malinaw, sana po, Kasi sa ating ikalawang pagbasa, si San Pablo, umaalala niyo po, pinakikinggan niya dati. Pinakinggan niya dati yung mga leader, yung mga Hudyo na nagsasabing mali yung mga turo ni Jesus.
lahat ng sumusunod kay Jesus. Kung kaya't ang ginawa niya, pinapatay niya o pinatay niya ang marami sa mga sumusunod kay Kristo dahil iba yung kanyang pinakikinggan. Kaya siya naligaw. Pero nung kausapin siya ng Panginoon at pinakinggan niya ang salita ni Jesus, siya ngayon ang nagiging tagapagtanggol at siya ngayon na nagpapahayag ng mabuting balita. Malalaman mo po kung nasa tamang lugar ka. Malalaman mo kung nasa tamang tao ka. Malalaman mo kung nasa tamang sitwasyon ka. Kung sa kabila ng nahihirapan ka, ng problema, malaya, mayroon kang pakiramdam na malaya ka dahil ang mas sinusunod mo ay ang salita ng Diyos. So, nasaan ka ngayon? Ngayon, meron tayong sitwasyon. No? Ang sabi ng tao, dapat magkaroon na tayo ng divorce. Yun ang sabi ng tao. Yun ang ginagawang batas ng tao. Alam mo tao, demonyo ang may gawa niyan. Pero marami ang nakikinig kasi ang sinasabi ay para maging masaya kayo. Para mas maging malaya kayo. Siyempre, pag naghiwalay kayo ngayon, pwede ka na ulit mag-asawa ulit. Wala ka ng responsibilidad sa iyong pamilya kasi gagawa ka ulit ng bago. At ang sinasabi, ba't kasi nakikialam ang simbahan? Ano ba sabi ni Jesus? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ngayon nga, sinasabi na natin, maghiwalay na kayo habang hindi pa kayo mag-asawa, maghiwalay na kayo. Ayaw nyo naman maghiwalay. So, sino ang pinakikinggan natin? Crucial yung part na yun eh. Sino ang pinakikinggan mo para mapunta ka sa lugar kung nasaan ka ngayon? Marami nga sa atin dito, no? Nasaan ka ngayon? O yung iba nandun, nakahilata sa higaan. Yung iba nandyan sa kanto. Kasi ang sabi ng iba, ba't pa tayo magsisimba? Kokolektahan lang naman tayo niyan. Ba't pa tayo pupunta sa simbahan? Ang daming chismosa sa simbahan. Ang daming away-away sa simbahan. Ba't pa tayo pupunta dyan? O kaya, mas pinipili natin, doon na tayo sa kanto, doon na tayo sa mall, doon na tayo sa tambayan. Pero tandaan mo, ikaw ang nagdidesisyon yan. Kahit sinong nagsasabi sa iyo, naririnig mo, ikaw pa rin ang magdidesisyon yan. Wala kang ibang pwedeng sisihin, lalong-lalo na hindi mo pwedeng isisi sa Diyos. Bakit ka naghihirap ngayon? Hindi natin pwedeng laging sabihin na pinaparusahan ako ng Diyos, pinapahirapan ako ng Diyos. O teka, sino bang nagdidesisyon sa buhay mo? At sinong nag-i-influence sa iyo para dyan sa desisyon mo kung nasaan ka ngayon? Pero hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa huli ang lahat para lumabas tayo sa ating pinagtataguan at nawa sa paglabas natin, mas pakinggan natin ang tinig o ang salita ng Diyos. Amen?